So, ang inyo pong napanood mga kapolitika ay ang pambato ng bansang Chile dito sa gaganapin na Miss Universe 2026 sa bansang Puerto Rico para ngayong taon. At ating pag-uusapan itong viral ngayon at talk of the town na candidate dito sa Miss Universe. At si Bea Milan Windorski ay usap-usapan rin naman ng mga Latinos. So might as well na pag-usapan rin natin itong isa sa mga frontrunner ngayon at isa sa mga early handpick dito sa kanilang beauty pageant na gaganapin sa bansang Puerto Rico. So na-mention na natin mga kapolitika itong si Dominga Lopez na pambato ng Chile na ang sabi natin is isa sa mga tinik sa corona sa Miss Universe. So ating kikilaan kasi nakakagulat ang mga revelasyon na ating nasagap, mga research na ating natanggap dito sa pambato ng Chile para ngayong taon dahil yung trainer niya mga kapolitika ay isa palang Pinay. So ating kilalanin later on. So sino ba itong si Dominga Lopez? Si Dominga Lopez is a Chilean beauty queen and journalist who was crowned Miss Universe Chile 2026 on August 2. Representing the city of Viña del Mar, she won the national title after besting other contestants. She is set to represent Chile at the 75th Miss Universe pageant in Puerto Rico. So, nasa 25 years old lang itong si Dominga, isang journalist, professional model since 2017. Interest, theater, reading, and writing. So, dito is magaling siya sa kudaan mga kapolitika dahil she stood out during the competition for her exceptional communication skills. She answered confidently during the final Q&A section where she advocated for women's rights. Final Q&A coach ay isang Pinay. Her exceptional speaking skills were honed with the help of her official pageant Q&A coach, Michelle Joy Padayhag from the Philippines. So, ang pinaka dito is yung Q&A niya na trainer mga kapolitika ay isang Pinay. So, itong kanyang trainer is naging trainer rin po ni Emma Tiglao doon sa Miss Grand International. Filipina Q&A coach Michelle Joy Padayhag congratulates student Dominga Lopez on winning Miss Universe Chile 2026. Lopez, a journalist, will represent Chile at Miss Universe 2026 set to take place in November in Puerto Rico. Months before the coronation, Lopez organization led by Sebastian Ignacio announced Padayhag as her official Q&A coach as she prepared for the national competition. So, before her crowning moment, she gained significant attention online for a dramatic two-layer evening gown reveal. So, itong coach niya mga kapolitika kung kaya pala magaling sa kudaan itong si Dominga ay dahil sa isang trainer niya na Pilipina. So isang honor ito sa ating bansa na kung saan is hinahire tayo sa mga international scene dahil ang mga Pilipino nga ang sinasabi natin is powerhouse pagdating sa mga beauty pageant competition at isa na nga po dyan itong communication skills. So nahasa aside sa journalist itong si Dominga ay nahasa pa siya dito sa kanyang Q&A sa pamamagitan ng isang Pinay na si Michelle Joy Padayhag. At in fairness mga kapolitika, to be fair dito sa pambato ng Chile, kahit hindi ganoon kalakas ang kailang sash factor or hindi ganoon kasikat ang beauty pageant sa kailang bansa, is talagang high caliber ang mga contestant na ipinadala nila dito sa Miss Universe even last year. So hindi natin alam kung ano ang maging placement nitong si Dominga Lopez ngayong taon dahil nga malakas ang kanyang laban at yung si si Inamol last year is malakas rin yung kanyang laban. So, it's just that ang Chile is hindi sila ganoon kalakas sa pagdating sa sash factor. So hindi pa ganoon kakultura ang beauty pageant sa kailang bansa. But siguro isusuportahan siya ng ibang mga Latinos at Latinas dito sa social media. Pero ang importante kasi dito ang kailang bansa, kinakailangan mag-support rin dito kay Dominga Lopez. So to be honest mga kapolitika, napakalakas rin ng laban nitong si Chile. Maganda, matangkad, maganda yung kanyang katawan, maganda yung face card.
at magaling rin sa kudaan. So total package itong pambato ng Chile. So sinasabong na actually sila nitong ating candidate na si Bea Milan Windorowski dahil nga kung trending at viral itong si Bea ay trending rin nga sa ngayon dahil kakakorona lang nitong pambato ng Chile itong si Dominga. At ang masasabi ko, all out ang ating support dito kay Bea Milan Windorowski mga kapultya. Kahit sino pa man yung itapat sa kanya, para sa akin siya pa rin yung ating susuportahan all throughout sa kanyang journey dito sa Miss Universe 2026 dahil nga ang bandila naman ng Pilipinas ang kanyang dala doon sa Puerto Rico. Okay? So malakas ang laban nitong si Chile at ito yung dapat pagandaan rin ng team ni Bea Milan dito sa kanyang kompetisyon. Okay, sa Miss Universe 2026 nagganapin sa mismong baluarte ng Latinas at lagi nating sinasabi na ang disadvantage ngayon dito sa mga pambato ng Latina ay before isang Latina na rin ang nakoronahan last year sa pamamagitan ni Fatima Bush. So parang naman na isang Latina na naman ngayon ang kokoronahan. So marahil siguro ay pasok siya sa top 5 pero imposibleng siya or isang Latina na naman ang kailang ipapanalo this year. Okay, so dapat is iba naman para equal naman yung labanan mga kapolitika at patas. Okay? So yun ang aking masasabi at maging reaksyon dito sa pambato ng Chile na si Dominga Lopez. So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano po ang inyong masasabi dito sa kailang pambato? Malakas kaya ang laban nitong kailang bansa? At sino sa tingin nyo ang standout, si Dominga or si Bea? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest session. Deberías operarte la nariz y ponerte Marías. ¿Tú harías alguna intervención de aquí al 25 de noviembre para Puerto Rico? Buena pregunta. Mira, sí, sé que la gente lo comenta bastante. Yo creo que mi mensaje siempre ha sido una autenticidad y de mantenerse fiel a la esencia. Así que yo nunca he pensado en hacer una intervención estética. No va conmigo, no va con mi mensaje. Creo que es un mensaje mucho más potente y va más con lo que yo proyecto, que es mantenerme natural. Creo que es agradable ver rostros frescos. Tal vez estamos un poco muy acostumbrados a ver los rostros intervenidos de mujeres y creo que es un mensaje lindo, sobre todo para mujeres jóvenes, de que una puede llegar al mismo universo con una nariz tal vez no tan hegemónica, y eso es lo que me gustaría a mí transmitir. Muy bien. No trajiste la polémica del jurado, por favor, pregúntale a la Miss Universo Chile. Sí, sobre todo porque me imagino que al mismo tiempo de muchísimos, no sé, saludos, gente que te quiere, que se sorprendió, pero que obviamente entiende que eres una mujer rotunda y completa. También ha habido alguna gente, incluso dentro de la organización, pues que yo también he hecho alguna crítica, una crítica hacia ti, a lo mejor tu desempeño. ¿Cómo tomas, cómo recibes todo eso? Porque supimos de alguna parte del jurado que también ha hecho manifestaciones públicas. Mira, yo creo que todos tenemos derecho a tener una opinión. Creo que imponerme y decir están equivocados o no deberían haber dicho eso no va a lugar. Yo respeto la opinión de nuestro jurado, de nuestro público. Aquí creo que lo que importa es que yo estoy con muchas ganas de llegar, ni siquiera a ese top 5, es llegar a esa corona. Muy bien, Dominga.